So boss, video natin yung set ninyo. Ito yung mini PC nyo. Ginawa ko ng Wi-Fi 5. Then meron na siyang tatlong bendo. 1, 2, 3. So, ito yung first. Kung makita nyo, AP22, bilan 22 kasi ito. So, ito yung smart switch mo. Ito yung para sa ISP, para sa PC, bilan 22, 23, and 24. So, ito yung kakabit mo siya dito. So, may AP22. So, huwag mo na lang pansinin yung red kasi itong Wi-Fi na ganito, itong ganitong smart router, nakabilan siya pero ginagamit din natin kasi yan sa fiber. So, since hindi natin ginagamit ngayon yung fiber, magbiblink yung red. Pero gagana pa rin naman siya. So, yun. Ito ikakabit mo siya sa 22, tapos yung ito, pwede mo siyang ilagay directly sa iyong Wi-Fi 5 box. Nasa bendo. So, ganun din yung sa iba. Yung 23, yan. Pwede mong ilatag gamit yung Mediacon. Kung medyo malayo yung next bendo mo, itong 23, medyo malayo yan. So, from dito, ikakabit mo sa Mediacon. Tapos, yung sa kabila ng Mediacon, ikakabit mo dun sa router na yun. Then, gagana pa rin siya. Kasi itong box, dun mo rin sa router na ikakabit. So, ganun din sa 24. Dun yung modem mo sa 24. So, ganun din. Kung malayo yan, pwede mong lagyan ng Mediacon para malatag mo siya sa malayo. So, nagkaroon tayo ngayon ng tatlong box na naka-centralize. So, yun. Ito yung kinaganda sa Wi-Fi 5 is kahit saan ka kumonek dyan, kasi mayroon tayo, di ba, ZAC Piso Wi-Fi, ZAC Piso Wi 1, Piso Wi 1 5G, Piso Wi 2, Piso Wi 2 5G, Piso Wi 3, Piso Wi 3 5G. So, ito yung 1, yun yung 2, yun yung 3. So, may 5G kasi may 5G signal siya. Okay? So, let's say, connect ako sa ZAC Piso Wi 1, which is dito, di ba? So, pag dyan ako nakakonect, pansin mo, connected ako kagad kasi natest ko na to kanina. Yan, tingnan natin, yan yung time ko. Yan, 2 hours and 32 minutes. So, pansin mo, automatic bendo 22 yung nakasulat, di ba? Kasi nakabilan 22 ako eh. So, pag i-click ko yung insert coin, automatic ito yung mapipili. Kahit na, no? Basta kumunik ako sa AP na connected dito, sakaling may outdoor AP ka, pwede mo nang kabitan dito. Pag kumunik siya doon, automatic itong nakakabit sa box niya yung mapipili or magbiblink. So, pwede natin hulugan. So, yan. May piso na daw. Yan. Pwede natin extend. Yan. So, medyo tumaas na yung time, di ba? So, ganun din kapag lumipat ka sa ibang signal, let's say sa ZAC Piso Wi-Fi. Let's say naglakad-lakad ka, napunta ka dito sa Piso Wi-Fi 2. Okay. Yan. Piso Wi-Fi 2. Ano natin? I-ano ko siya, i-refresh ko siya, ha? Let's say, pumunta ka doon, lakad-lakad ka, nandiyan na palayo ka, yan. Piso Wi-Fi 2. No? Huwag natin piliin yung 5G para makita natin kung gumagana rin ba yung non-5G signal. So, pag click mo ng sign in, pansin mo, automatic yan siya. Kukonect yung time mo. Kahit hindi mo siya, no? Wala ka nang i-enter. Automatic connected. Tapos yung time mo, pansin mo, continuous lang. Tawag dyan, nakaayos yung kanyang randomize mo. Tapos makita mo sa bendo box, di ba? Bendo 23 kagad. Automatic. So, hindi mo na kailangan piliin. Napunta lang ako, kumunik. Siyempre, pag pumunta ka doon, doon ka na makakakonect, di ba? Kasi doon yung IP niya. Or, I mean, yung AP niya. May piso ako dito. So, pag nag-insert coin ka, automatic din yun yung pipiliin niya. Yung connected sa bendo AP20, bilan 23. Which is ito. Yan. So, yun nga. Yun ang purpose ng auto-select. Tapos, centralize. Yung meaning naman ng centralize is, kahit dito ka, or naglakad ka, punta doon, parang isang network lang siya. Naka-central. So, doon naman tayo sa Piso Wi 3. Okay. Yan. Yan. Tayo sa 5G Piso Wi 3, which is yung modem na nandun. Ito yung box niya, oh. May sulat yan, oh. Yun, 24. Ito may sulat siya na 22. Ibig sabihin, ikakabit mo siya dito sa AP22. Yeah, ito, 23. Yun naman, nakasulat naman doon is AP23. Diyan, nakalagay pati yung license ng sub. So yun, connected. Automatic connected. Then, yan. Yun yung time niya. Automatic bendo 24 kasi AP24 man yun. Bilang 24, di ba? So ito pa yung kinaganda ng Wi-Fi 5. Di ba, LAN based itong mga sub natin. Kahit tanggalin mo yan, boss. Tanggalin natin yan. Diba? Ibig sabihin na DC na yung LAN cable nito. So since ESP32 yung gamit natin, may wireless man yung ESP32, gagana pa rin yan pag insert coin ko. Diba? Kahit tinanggal ko na yung LAN cable.
Kasi parang ang style ng Wi-Fi 5 na subs is 2-in-1. Wireless and wired. So, una-una wired siya. Tingnan natin. Doon pala yung yan. May piso na, di ba? So, yun. Kahit saan ka pumunta, centralize yung time. Yung mga sub mo, kahit maputol yung LAN cable, gagana pa rin siya. Basta wag mo lang ilayo sa kanyang router or kanyang bilan. So, ito, yun yung bilan niya. Wag mo lang siyang ilalayo. So, yun yung mga advantage ng Wi-Fi 5. Ano ba? Oh, by the way, yung bawat bendo na to, pwede mong baguhin yung rates nila. Pumunta ka lang sa admin. Okay. Yan. Bigay ko lang sa yung username and password. So, mali pa eh. Hindi ko man ipakita sa video kasi hindi kasi yung username and password sa iyo. Yan. So, pag gusto mo, let's say itong bendo 2, medyo malayo yan sa mga gubat-gubat. So, pwede mong taasan yung price doon. So, pumunta ka lang sa system then settings. So, pagpunta mo sa settings dito, so, let's say, bendo 23 yun, di ba? Yung ito, bendo 23. Okay. So, kung gusto mong baguhin yung rate niya, gusto mong medyo gawing mas mahal yan, pwede mong i-click ito, then rates. Click mo yung rates, then pwede mong ma-edit yung rates doon. So, ganun din sa ibang. No? So, by the way, bawat sub natin may license yan. Okay. Kasi wala ka-license na siya lahat. Pati yung main. Nandiyan din yung license nyo. Code lang yun, hindi yun yung buong license. So, yun, I guess that's all. Thank you for watching. Ganun lang kasimple, ganun lang din siya kasimple install. ISP, ito, dun sa mini PC. Nakasulat siya PC, 22, ikakabit mo sa bilang 22. 23, dun naman sa 23. Kung paano mo ikabit, ikaw na yung bahala. Pero mostly Mediacom yung gamit nila para malatag nila sa kabilang barrio or kabilang lugar. So, 24 doon din. Tapos yung bendo, pwede mong ilan cable, pwede mo ring i-wireless. Katulad ng ginawa ko dito, di ba? Tinanggal ko yung cable, gumana pa rin. Pero mas maganda pa rin may cable. Okay? So, para kung matanggal yung cable, gagana naman yung kanyang wireless. So, kahit saan ka pumunta, they are connected kasi dito naman yung server natin, yung main access controller natin. Kahit saan ka pumunta, yung time mo, malilipat mo. Okay? Maraming salamat.